mga kababayan. So malapit na naman ang eleksyon mga kabarangay, mga kapatid. So sa ating pagboto sa darating na eleksyon ay pag-isipan po natin mabuti. Huwag tayong padalos-dalos. Isa puso natin ang ating pagboto mga kababayan, mga kabarangay. Iboto natin yung mga karapat dapat na iboto na maluklok sa ating bayan, no? Huwag tayong bumoto ng basa-basa na lamang, no? So nakikita ko mga kababayan, mga kabarangay, sa dalawang magpumpugan ng mga malaking bato, no? Lalo sa Senado. Ang nakikita ko ay lalamang dito si BBM ang kanyang mga senador, at iba pa na mga pinagkakatiwalaan niya mula mayor hanggang gobernador, congressman, etc. No? Dahil maganda ang ginagawa. So kaya nasasabi ko ito sapagkat nakikita ko sa aking third eye na higit na lalamang si BBM pagdating sa darating na eleksyon. Lalong-lalo na sa senador, no? Mas lamang dito ang Pangulong Bongbong Marcos sa darating na eleksyon na kanyang mga pambato, no? Na nakikita ko sa akin third eye at sa aking pangitain. Noong panahon kasi no, hindi pa naglalaban, panahon na yon ay wala pang hindi pa naglalaban, ay tinawag ko kung sino mananalo sa darating na sa panahon na yon, at dumating nga si BBM. Ibig sabihin siya yung dumating, siya yung mananalo ng panahon na yun, at nangyari nga, no? Kasi meron akong bata na mabukas ang third eye at pinupo ko, marami nanonood, maraming testigo. Sabi ko ay sa batang babae niyon kung sino ang darating, yun naman nanalong pagka-presidente, at dumating nga si BBM. So ay hindi pa hindi pa kakaroon ng eleksyon, alam na namin kung sino ang mananalo. Alam na ni Master Divine De Heller kung sino ang mananalo sa panahon na yon na pagkapangulo, at si BBM nga, no? At nung kay mayor ako ay lagi ko napapaniginipan kung sino mananalo sa eleksyon na yun, no? Sa mayor, sa mga konsyal. Naginip ako alas 2 na madaling araw, ay 7 ang nanalo sa amin, sa kay mayor, no, ng mga konsyal ng bayan. Hindi ko lang masabi kay mayor na talo kami at talo din ang aming vice mayor. Kasi ang aming vice mayor ay nakita ko sa aking panaginip buntis. Yung vice mayor namin ay tumboy. Kaya paano maging buntis yung tumboy? Kaya sabi ko talo, no? Kaya tinawag ko si mayor ng panahon na yon na alas 2 ng madaling araw, at sabi niya, basta panaginip mo lang yan. Sabi ko, nangyayari ho ang bawat panaginip ko, mayor, at nangyari na, no? At yun niya, sinabi ko na kanyang anak ay pasok, ngunit yung isang anak niya ay hindi pasok, no? 7 ang mananalo sa atin, sabi ko kay mayor ng panahon na yun, at 7 nga ang pumasok. So si mayor naman ay tahimik naman, no? At nung panahon niya, nung panahon ni BBM, no, ay nakita ko rin sa panaginip ko na yung tumatakbo ng mayor mahabang buhok, ay nakita ko sa panaginip ko ay maikli ang buhok, no? At yung vice mayor, siya nanalong vice mayor, no? At yun ay nangyari nga panaginip lagi ni Master Divine De Heller. Talagang legit, no? So mga barangay, muli ako nag-vlog, no, para malaman ng buong mundo na meron tayong parating na bagyo, no, na higit pa mas malakas sa Yolanda, at ito ay lalakad sa buong mundo, no. Ito ay ang kapalit ng 9.5 magnitude na lindol, no, na tatagal nga ng kalating oras dahil napigilan natin, no, dahil siyempre nakiusap tayo kay Ama, no, at ito ay nanatiling natutulog sa ilalim ng karagatan, no, na mahimbing. At marami dito nagbabantay ng mga engkanto at mga angkel na upang ito ay hindi masalisiyan
ng mga masamang nilalang, no, upang ito ay muli mabuhay. Kaya ito'y gordyado sa puso ng karagatan. Hindi yan nakikita ng mga scientists, no? Ang nakikita lamang yan ay mga sumisisi doon ng mga submarine na kayang-kayang palbugin o kakayang-kayang makarating doon sa kanilang lagyan. Ito ay hindi nila pinakilam, no? Ano daw? Anong naroon ay natutulog na isang bilog na kaanimoy bato na holen na napakaganda, no? Yun, no, mga kabarangay. So, itong bagyong itong parating mga kababayan, mga kabarangay, ay mas malakas pa sa Yolanda, no? Ito'y tatama sa buong mundo. Hindi ako makikialam dito at hindi ako makikiusap kay Ama, sapagkat gusto ko ito mangyari, no? Gusto kong mangyari ito at gusto kong, dahil dito malalaman kung paano pipigilin ng mga nasa kaliwa ang parusa ng kabutihan, no, ng Divine Master, no? Kaya mga kababayan, tanging ating panalangin para maligtas tayo sa darating na bagyo na napakalakas, na higit pa mas malakas sa Yolanda. Kaya ating mga dasal upang hindi ito bigyan pansin ang ating mga tahanan, upang maproteksyonan ang ating tahanan, no? Dasal na mataimtim at paniniwala sa lumikha ng daigdig ay Divine Master, no? Si Master Divine the Healer ay hindi makikialam sa bagyong parating na yan na napakalakas. Tangi sa aking mga membro ang aking pakiusap, yung picture ni Master Divine the Healer, ang tanging pangontra sa darating na bagyong napakalakas, mga kababayan, mga barangay, no? Ang hindi naman sa akin, hindi ko naman mga membro ay tang panalangin lamang ang higit na protection na magagawa na hindi membro ng Master Divine Healer. Ito mga kabarangay ay legit, ito magaganap at mangyayari na mas malakas pa sa Yolanda narating na bagyo, no? Dahil ito ay talagang ilalabas ng lumikha ng daigdig. Ito'y parusa, ito ay manggagaling sa mahika ng libro, no? Dahil yan ay nakasaad naman talaga yan. Pag lumabas ito sa mahika ng libro, hindi makikialam si Master Divine Healer. Dahil yan ay talagang nakalaan yan na parating na parusa, no? Itong bagyong ito ay manggagaling, inuulit ko, manggagaling ito sa libro ng mahika na nanggaling pa ito kay Lucifer na kinuha namin ni Ama nung kami naglaban ng 2003, no? Nung nalupig si Lucifer ng panahon na yun, no? Ilang milyon ang kanyang 30 million o higit pa ang kanyang mga kawal ng mga kampo ng kadiliman. Ngunit sa amin ay doble ng panahon na yun, no? Naglaban kami. So, ang tanging paraan lamang ay yung dasal. At ito ay piktado rito ay mga nasa tabi ng dagat, no? Higit na matatag, maapektuhan ito yung mga nasa tabi ng dagat, na mga nanirahan na nasa isla. Kaya kapag dumating ito, mga kababayan, mga kabarangay, yung mga nasa isla ay magsilikas na kayo. Dahil pag hindi kayo magsilikas dyan, sisiguraduhin yan na mawawala kayo sa mundo, no? Kaya hanggang maaari, lumikas na kayo pag ito dumating, no? Ang palandadaan ito kapag ito'y dumating, no? Isang liwanag na napakatindi, no? Isang mainit na panahon na napakatindi. Ito ang palatandaan, isang mainit na panahon na napakatindi, no? At makakarinig tayo ng isang sigaw, trumpita mula sa kalangitan ng aking Ama ng Divine Master, no? Diyan, isang trumpita na makakarinig. At ang trumpitang yan ay hudyat na lumabas na yung bagyo na galing sa mahika, no? Kaya kapag ito lumabas na, ay dapat yung mga nasa malapit sa dagat na mga nanirahan, lalo na yung mga nasa isla, ay magsilikas na po kayo, dahil siguradong susuyurin kayo dyan at wala yung patatawarin, no? Tanging dasal lamang ang kailangan para maligtas. At sa aking mga membro,
picture ni Master Divine Healer ang pinakamahalaga sa lahat para ito ay hindi kayo pansinin ng bang ito. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Muli, ito si Master Divine Healer o ang bagong Divine Master Satoru Alpha Omega Satoru Divine Master. Salamat po.